June 15, and our scripture for today is Romans chapter 5, verse 1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Maligayang araw sa ating lahat. Ako si Ronjan Lumambang. Today is June 15 at ang tatalakayan natin paksa ay tungkol sa ano ang pundasyon ng ating pananampalataya. And yung tatalakayan rin natin konteksto sa araw na ito. Our content is justification. Una sa lahat, anong justification? It is a one-time legal act of God where He declares a sinner righteous not because of any good works we've done. So, hindi dahil sa mga bagay na ginawa natin, masama man o mabuti. Ngunit dahil sa perfection of Christ's righteousness for us that is credited to us. No? So, ang kanyang ginawang mabuti ay kumbaga, nakikita sa atin, ninilagay sa atin. Kagaya ng credit, no? Sabihin natin, para save lang yan as utang, no? Imbis na punta sa atin tayo magbabayad, siya ang nagbayad. At yung mga mabuting good credit score niya na napunta rin sa atin. Ganun, simply. So, yung two key parts na nakikita natin is God no longer counts our sins against us, no? Hindi niya nakikita yung mga kasalanan natin o hindi niya ginagamit yung mga kasalanan natin bilang kumbaga ipapakita sa atin na ito yung ginawa natin. Ngunit He credits us with Jesus' righteousness. So this means we stand accepted, secure, and uncondemned before a holy God. So it is not a process but a divine declaration. So hindi ito proseso, kundi parang statement, no? Kung masasabi natin parang batas, no? Hindi ito proseso, kundi isa katuparan lang ito dahil nakaayon ito sa kalooban ng Panginoon. So it is a statement, not something that has to undergo a process or something. Ngunit it is something that is, no? So it is a divine declaration the moment we place our faith in Christ, no? Una sa lahat, sa ating mga katuturan ay God does not count our sins against us. So what does this mean? So tuwing tayo ay justified na nakikita ng righteousness ng Panginoon natin na with our second teaching, God imputes Christ's righteousness to us. It means that God does not count our sins against us. Kung ano man yung ginawa ng kasalanan, ito ay binayad na. Ito ay binayaran ng Panginoon Jesucristo nung siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. So, hindi ito kagaya ng sasabi natin na pagkatapos nun, may mga bagong kasalanan natin ay may ilalagay ulit sa pangalan natin at sa kaluluwa natin. Hindi. Ang mga kasalanan na ginawa na natin are no longer counted as against us. Ngunit it is counted against Christ as He has taken all the sins of the world upon Himself. So lahat ng magiging past, future, o mga naganap, magaganap pa lang, at mga gumaganap pa lang ng mga kasalanan, ito ay lahat ay binayad na sa damit ang dugo ni Jesucristo. So, pangalawa, God imputes Christ's righteousness to us. So, ito yung makita natin na sa buhay ng Panginoon, yung birth, life, death, crucifixion, so death definitely at yung resurrection, makikita natin na isa rin dun yung life niya, kung paano niya kung paano siya nabuhay, yung pamumuhay niya is perfect in the eyes of God. So yung righteous siya. In that sense, hindi lang nakikita yung kasalanan sa Panginoon, ngunit nakikita rin yung kabutihan ng ginawa ng Panginoon habang siya ay nabuhay pa sa ating mga sarili. Sa tuwing tayo ay nananampalataya kay Jesucristo. So God justifies those who put their faith in Christ. So we have to put that in extra or the main perspective, no? Na hindi ito bigay lamang, no? Mayroong kondisyon na to those that believe in Jesus Christ as Lord and Savior shall not perish but have eternal life. Alam natin yun. At sa ganun, God justifies those who put their faith in Christ. So, tayo, mga mananampalataya, we are justified by Christ. So, in Christ's righteousness is imputed upon us, is placed upon us, is seen in us. So, ito yung substitution na nakikita na nalalagay natin mga kasalanan sa Kanya at ang Kanyang kabutihan ay nakikita naman sa atin. At ayun lamang sa pakikinig at sana nang naging malinaw aking mga punto sa araw na ito at mabuhay.